Ngayong araw, mas kapansin-pansin ang epekto ng southwest monsoon sa Luzon at sa western section ng Visayas. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit may mga lugar na inaasahang makakaranas ng mas madalas na pag-ulan, makulimlim na kalangitan at thunderstorms na pwedeng lumakas sa ilang bahagi ng araw. At bukod dito, sinasabi ng PAGASA na may isa pang bagyo na mabubuo sa mga susunod na araw sa may kanluran ng bansa. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Para ngayong araw, ang mga lugar na dapat mas maging alerto sa heavy rainfall dahil sa southwest monsoon ay Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang rainfall na nasa 50 hanggang 100 millimeters. Ang ganitong dami ng ulan ay pwedeng magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga mabababang lugar, lalo na kung mahina ang daluyan ng tubig o kung dati ng madaling bahain ang komunidad. Kaya kung nasa mga lugar na ito kayo, magandang maging handa sa posibilidad ng biglaang pagbaha, mabagal na biyahe at mas madulas na kalsada. Bukas, mas lalawak pa ang mga lugar na nasa heavy rainfall outlook. Kabilang dito ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, sa mga nasabing lugar, posible pa rin ang rainfall na nasa 50 hanggang 100 millimeters dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon. Pagdating naman ng Thursday, June 4, ang mga lugar na kasama sa heavy rainfall outlook ay La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, at Pampanga. Sa mga lugar na may kabundukan o matataas na bahagi, maaaring mas mataas pa ang aktuwal na ulan kaysa sa pangkalahatang forecast. Kapag ang hangin na may dalang moisture ay tumama sa mga bulubundukin, mas madaling mabuo at lumakas ang pag-ulan sa elevated areas. Sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, ang inaasahang panahon ay occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang occasional rains ay nangangahulugan na maaaring pabalik-balik ang ulan sa loob ng araw. May oras na hihina o titigil, pero pwede ulit bumalik ang buhos habang patuloy ang daloy ng southwest monsoon. Dahil moderate hanggang heavy rains ang posibleng maranasan, may banta pa rin ng flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog, nasa gilid ng bundok, o may mahinang drainage system. Sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon at sa Western Visayas, inaasahan naman ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Ibig sabihin, mas marami ang makakaranas ng maulap na panahon, may mga pag-ulang lilitaw sa iba't ibang oras, at may thunderstorms na maaaring magpalakas ng buhos. Bukod sa southwest monsoon, may binabantayan ding tropical cyclone threat potential sa mga susunod na araw. Ang bagyong Jangmi, na dating domeng sa loob ng PAR, ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility at ngayon ay nasa sa southern Japan. Para sa week 1, mula June 1 hanggang June 7, may tropical cyclone-like vortex o TCLV1 na posibleng lumitaw sa western boundary ng PAR. Inaasahan itong gagalaw patungo sa bahagi ng northwestern Luzon hanggang Taiwan area at may low to moderate likelihood ng tropical cyclone development sa loob ng week 1. Para naman sa week 2, mula June 8 hanggang June 14, ipinapakita ng forecast na ang TCLV1 ay lalabas ng PAR habang kumikilos patungo sa Japan, na may low to moderate likelihood pa rin ng tropical cyclone development. Bukod dito, may isa pang tropical cyclone-like vortex, ang TCLV2, na posibleng lumitaw sa northwestern boundary ng Philippine Monitoring Domain pero mababa ang likelihood nito ng tropical cyclone development. Dahil nasa mas malayong forecast range na ito, mas malaki pa ang pwedeng pagbabago sa galaw, lakas at development ng mga sistemang ito.